Magandang hapon po sa inyong lahat. May ibabahagi lang akong kwento tungkol sa katrabaho kong si Berlin. Hindi ko na patatagalin pa. Ating tunghayan ang kanyang kwento. Mag-aapat na taon na akong taga-embalsamo sa maliit na forenarya. May nag-a-apply sa aming babae na ang pangalan ay Berlin. Natutuwa naman ako kasi sa tagal ko dito, ngayon lang ako nakakita na babaeng nag-a-apply bilang embalsamador. Boss? Hiring pa ba kayo? Tanong nito. Oo. Pasok lang kayo sa office at doon po kayo magtanong. Sagot ko naman sa kanya. Agad naman siyang pumasok sa office kung saan siya mag-a-apply. Halos 30 minuto din siyang nandun. Pagkatapos nun ay lumabas na din siya. Sakto naman na nakasalubong ko siya sa glass door. Oh, natanggap ka ba? Masayang tanong ko sa kanya. Mabilis itong sumagot ng oo sa akin. Kita ko sa mata niya kung gaano siya kasaya sa mga oras na yon. Masaya ako kasi may trabaho na ako at may ibang kakain na din ako sa pamilya ko. Sagot ni Berlin. Binigyan ko siya ng masayang pagbati at siya naman ay nagpasalamat sa akin. Pahabol pa nga, nagsabi ito ng bukas na daw siya pwede mag-umpisa sa trabaho. Sabay paalam na ito umuwi. Kinabukasan, kita ko si Berlin na nakaupo lang sa sulok. Boss, paturo naman kung anong gagawin ko. Wika nito sa akin. Agad ko naman siyang tinuruan. Nakakatuwa lang kasi isipin na mabilis siyang matuto. Tumagal si Berlin sa amin mahigit 1 taon. Noong una, okay siya sa amin pero nung mag-1 taon na siya sa amin puro reklamo ang aming natatanggap sa tuwing mailalagak na bangkay sa amin. Kaya naman, hindi na ako nagdalawang isip na magtanong sa kanya. Berlin, ano bang ginagawa mo sa mga bangkay? Puro reklamo mga mahal nila sa buhay. Medyo inis na sabi ko sa kanya. Ginagawa ko lang maayos yung trabaho ko. Sagot nito. Hindi ko alam ang tono ng kanyang boses kung galit ba siya o mahinahon. Nagiba na kasi ang pag-uugali nito ni Berlin. Naka1 taon lang siya sa trabaho. Nagbago ang takbo ng buhay niya dito sa loob ng morgue. Kaya naman, nagpa siya akong imbestigahan ang mga kinikilos niya. Isang gabi, may bagong bangkay na naman ang nilagak sa morgue. At sakto, si Berlin ang nakatoka ng mag-iimbalsamo sa bangkay. Sinundan ko siya at minamasdan kung anong gagawin niya. Nang binuksan niya na ang bag na pinaglalagyan ng bangkay, medyo nabirdoan ako sa kanya sa ginagawa niya sa katawan ng bangkay. Akala ko nung una, isa siyang manyakis na tao pero hindi pala. Inamoy niya ang katawan nito. Sabay tumingin muna sa paligid kung may tao. Mabuti na lang nakapagtago ako sa gilid ng malaking drum. Kitang-kita ko kung paano niya binuksan ang tiyan nito. Tinanggalan niya ng bituka, atay at iba pang organs ang bangkay. Pagkatapos nun ay sinipsip niya gamit ng hose na pang-imbalsa ang lahat ng dugo nito. Pero ang isa pa sa ginawa niya, nilagay niya lahat ng mga nakuha niyang lamang loob sa plastic bag at nilagay sa stainless na pitchel ang dugo nito. Kuya Badong, oo, matagal na akong nag-iimbalsamo ng mga patay. Subalit, nasuka ako sa mga ginawa ni Berlin. Sa wakas may mauwi na din akong pagkain sa pamilya ko. Wika ni Berlin. Nang marinig ko yan, sa isip-isip ko noon, ano ba talagang klaseng tao si Berlin? Kinabukasan, pumasok ako ng maaga para makapag-asikaso na din ng bagong dadating na bangkay. Pero
Masyadong papansin na si Berlin sa amo namin na siya na lang daw ang mag-eembalsamo sa bangkay. Wala naman akong magawa kundi umuo na lang. Baka kasi mapagalitan din ako. Kaya naman, ang ginawa ko sa maghapon ay tumunganga o kaya naman pinapanood ko lang ginagawa ni Berlin. Berlin! Masarap bang isaw? Wika ko sa kanya. Kita ko sa mukha niya ang kaba. Hindi naman ako nakain nun. Sagot naman niya sa akin. Mahahalata mo talaga sa kanya na nagsisinungaling siya. Kaya naman, mas lalo ko siyang hinuhuli. 10:00 na ng gabi, sinundan ko siya sa morgue. Oh boss, ba't andito ka? Tanong ni Berlin sa akin. Titignan ko kung paano mo may embalsa mo yung bangkay. Parang malinis ka kasi gumawa eh. Sagot ko naman sa kanya. Nagtabog ito at sinabing umalis na daw ako sa harapan niya kung ayaw niya daw akong isumbong sa amo namin na nakakaistorbo daw ako. Hanggang sa nagpambuno kaming dalawa sa loob. Mabuti na lang umawat yung 2 guard namin. Sabay nilagay kami sa loob ng office. Anong kaguluhan ito? Sabi ng amo namin. Siya kasi masyadong pakilamero. Wika naman ni Berlin. Ha? Anong pakilamero? Sabi ko lang panonoorin kita, di ba? Sagot ko naman sa kanya. Subalit, mas piniling paniwalaan ni Sir si Berlin. Kinagabihan, nagpa siya akong sundan ulit si Berlin nung gabing yon dahil may 2 bangkay pa na kanyang iimbalsamuhin at nagulat ako sa mga sumunod na pangyayari. Dahil akala ko gagamitan niya ito ng panghiwa. Ang ginawa niya lamang ay kinagatan niya ng mas malaki ang tiyan nito. Lumabas lahat ang lamang loob ng bangkay at sumirit ang dugo nito. Nakita ko si Berlin na parang gutom na gutom at walang tigil na pagkain ng laman loob. Nasuka naman ako sa mga nakita ko noon, Kuya Badong. Last night na to. Wala na akong ititirang laman sa mga bangkay na to at tatakas na ako. Wika ni Berlin. Nung narinig ko yun, lumabas ako sa pinagtataguan ko at sinagawan ko siya. Hoy! Ano ko ba talaga? Aswang ka ano? Di ka na naawa sa mga mahal sa buhay niyan. Lumayas ka nga dito! Tumawa lamang siya sa akin at mabilis na lumapit sabay kinalmot niya ako. Lumabas na din ang kanyang matatalim na pangil at namula na rin ang kanyang mga mata. Oo, aswang ako. Kaya ako naparito upang itong kainin ko at ibigay sa pamilya ko. Bakit pa kayo umangal? Mas okay na to kaysa pumatay ako ng tao, di ba? Gusto mo, ikaw na lang patayin ko. Total, sawang-sawa na kami sa hindi sariwang laman. Natakot ako dahil nagulat ako sa mga sinabi niya. Tapos, ang mga sumunod na nangyari ay hinagis niya sa akin ang mga laman loob ng bangkay. Nagkalat ito. Tawa lang siya ng tawa sa akin. Tumakbo ako palabas hanggang sa nakita ko ng asin at saka ko ito binuho sa kanya. Nasunog ang balat ni Berlin at sumisigaw ito sa sakit. At habang nangihina siya sa sakit, nakakita ko ng isang kahoy para hampasin ko sa kanya. At kumuha ko ng buwelo para lubos ko siyang mapuruan. At nang mahampas ko siya, sabay dating ng amo ko. Anong nangyayari dito? Wika ng amo ko. Sinabi ko kay Sir na totoo ang aswang. Pati siya ay natakot nang makita niya si Berlin. Kaya naman, pinagtulungan namin siyang dalawa at hindi na namin siya pinauwi ng buhay kahit nang aswang na ito ay may pamilya pa. Oo, Kuya Badong, napatay namin ang aswang. Kaya naman, nung napatay namin ito ay isinara na ang morgeng ito at binentang lupain at gumawa ng bagong negosyo si Sir. Doon pa din ako nagtatrabaho pero iniba na ang negosyo niya. Isa na itong restaurant, isa na akong chef at may bago kaming mga waitress na hindi ko gusto ang isa kaya naman tinanong ko ito. Magaling at mahusay siyang sumagot pero isa rin pala siyang aswang at nalaman namin na anak pala ito ni Berlin. Naghihigante at nang kinagabihan hindi ulit namin ito pinalampas. Pinas lang din namin siya at pinagtulungan.
Mas mabuti nang mamatay na ang mga ganitong nilalang kaysa maghasik sila naglagim. Simula noon ay hindi na kami ginambala ng mga ito. Ang inaalala na lang namin ay ang natitira pang pamilya nito, pero wala na kaming alam kung nasa na talaga sila. Tumahimik na din ang buhay namin at in-enjoy ko na ang bago kong trabaho. At hanggang dito na lang ang kwento ko, Kuya Badong. Maraming salamat po. Magandang araw po, Kuya Badong. Ako nga po pala si Angelo. Nais ko lang ibahagi ang kwento na meron ako at kung paano ko po nalampasan ang nangyari sa buhay ko na hindi ko malilimutan. At ito ang aking kwento. Tatlong taon na kami ni Leia bilang magkasintahan. Mahal na mahal ko siya at pakakasalan ko siya kapag may ibubuga na ako sa pamilya niya. Hindi pa kasi ako nakakapagtapos sa pag-aaral, samantalang si Leia ay isa ng guro. Magkaiba naman ang paaralan na pinusukan namin, kaya hindi yun problema sa aming relasyon. Legal naman kami both side pero ramdam ko na hindi talaga ako gusto ng pamilya niya. Ngunit kahit ganon, hindi pa rin ako hinihiwalayan ni Leia. Sinabi pa noon ng dad niya na tatanggapin daw nila ako ng buong puso kapag may trabaho na raw ako. Kailangan daw nilang siguraduhin na kaya kong buhayin ang anak nila. Isa akong engineer student at kapag nag-engineer na talaga ako, I'm sure na magiging part na ako ng pamilya nila. Maaga akong pumupunta sa bahay ni Leia upang ihatid siya sa school dahil hatid sundo ko kasi siya. Pagkatapos ko naman siyang ihatid ay dumidiretso na ako sa campus namin. Bachelor of Elementary Education major in Math ang natapos ni Leia. At dahil mahilig ako sa mga bata, naging malapit na ako sa mga estudyante niya. Naalala ko pa nung una kaming nagkita ni Leia. Pareho kaming sumakay ng bus noon. Third year college na siya that time at ako naman ay high school pa. Ilang taon kasi akong tumigil sa pag-aaral dahil financially unstable ang family ko. Kung hindi ako nakatanggap ng full scholarship ay hindi rin ako makakapag-aral. Matanda ako ng isang taon kay Leia. Dahil may social ID, that time ay nalaman ko ang full name niya at dali-daling in-add friend siya sa Facebook. Nang bumaba na siya, ay patuloy ko pa rin siyang tinitingnan. Ang ganda niya kasi at formal na formal ang suot niya. Pag-uwi ko ay tiningnan ko ulit ang phone ko para i-stalk siya. Nakita ko na Facebook friend na kami kaya sobrang saya ko. Chinat ko kagad siya at kinilig ako nang agad itong nag-reply. Nakita naman ako ng mama ko at tinanong kung anong nangyayari sa akin. Wala ito ma. Ano ka ba? Basta okay lang ako ma, huwag kayong mag-alala. Sabi ko habang nauutal ako sa saya at dali-dali akong pumasok sa kwarto. Medyo suplada siya sa una naming chat. Minsan, matagal mag-reply at sinisin lang ako. Ngunit dahil malakas ang tama ko sa kanya, kinukulit ko talaga siya. Kinukwento ko sa kanya ang buhay ko kahit hindi niya naman ako tinatanong tungkol doon. Nang nalaman niya ang kwento ng buhay ko, ay naging mabait na rin siya sa akin. Nang tumagal ay nagkukwento na rin siya sa akin. Madalas pa akong bumabanat sa kanya at tawang-tawa naman siya. Unti-unti ay nasasanay na kami sa isa't isa. Madalas na akong tumatawag sa kanya at minsan nga ay siya ang tumatawag sa akin. Nagpasya kami na magkita na sa personal. Medyo kinakabahan ako dahil baka hindi niya ako magustuhan. Dahil hindi ako kagwapuhan ngunit nang nakita niya ako, hindi nawawala ang ngiti niya. Hindi nagbago ang tingin niya sa akin. Pumusyal kami na para bang magjowa. Pinaparamdam ko sa kanya na pure ang aking intensyon at hindi ko siya lolokohin. Nang formal na akong nanligaw, sinabi niya na gusto rin niya ako ngunit
hindi pa raw yun ang tamang panahon para sagutin niya ako. Malapit na kasi siyang graduate at ayaw niya munang mag-boyfriend. Sinabi ko na hihintayin ko siya hanggang sa pwede nang maging kami. Noong graduation nga niya ay pumunta ako. Doon ko nakita ang personal ang pamilya niya. Medyo strict ang mga ito. At doon ko mas nakumbinsi ang sarili ko na mahalin si Leia at patunayan sa pamilya niya na magiging successful din ako balang araw. Pagkatapos ng graduation niya, sinagot niya na ako. Ang saya-saya ko ng mga oras na yon dahil opisyal na kami na talaga. Hindi ko sinayang ang tiwala niya at hindi na rin nabigla ang pamilya ko nang sinabi ko na kami na ni Leia dahil halos nabingi na sila sa kwento ko. Kahit anong mga ganap kasi namin ay kinukwento ko sa kanilang lahat. Ganun ako ka-proud sa kanya. Naging masaya kami ni Leia. Sinamahan ko siya hanggang sa nagkaroon na siya ng trabaho. Minsan nga ay tinutulungan niya ako sa mga assignment ko dahil madalas natambak ang mga project at mga assignment ng mga engineer student. Napakasaya ng pagsasama namin, kaya umabot kami ng taon. Isang araw, hindi ko nasundo si Leia sa school na pinagtatrabahuhan niya dahil may tinatapos ako. Malapit na kasi ang deadline noon, kaya malilate ako ng uwi. Sinabi ko sa kanya na sumakay na muna siya ng bus. Pumayag naman siya ng mga oras na yon. Babe, sorry. Hindi kita masusundo ngayon na. Okay lang ba na sumakay ka na lang muna ng bus? Ingat ka ha. Mahal na mahal kita. Ano ka ba? Okay lang yun. Huwag mo ko intindihin. Dapat unahin mo yan dahil para yan sa atin. Huwag mo kong alalahanin, okay lang ako. Mahal din kita. Nang natapos ko ang mga ginagawa ko at nang pauwi na ako, binuksan ko ang cellphone ko upang i-chat si Leia. Ngunit nagtaka ko kung bakit ang daming miss ko ng mama niya. Hindi naman yun tumatawag sa akin. Tinawagan ko siya at tinanong kung may problema ba. Sasabihin ko pa sana kung nakauwi na ba si Leia nang sinabi nitong wala na si Leia. Oo, Kuya Badong. Wala na si Leia. Yung oras na narinig ko sa kanya na mahal niya ako, yun na pala yung huling pagkakataon na maririnig ko yun sa kanya. Na-aksidente raw ang sinasakyan nito at isa si Leia sa mga namatay. Bigla akong nabitawan ng aking cellphone na hawak-hawak ko noong mga oras na yon. Hindi ako makapaniwala sa sinabi ni tita. Kaya agad akong tumakbo patungo sa ospital. Dali-dali kong hinanap ang kinaroroonan ni Leia. Nang nakarating na ako, nakita ko si tita sa gilid na umiiyak. Kasunod nun ay ang paglabas ng bangkay ni Leia na biglang ikinahinto ng mundo ko ng mga oras na yon. Iyak ako ng iyak. Niyakap ko siya ng mahigpit. Sinabi ko na gumising siya dahil naroon na ako ngunit hindi na yun nangyari. Sinisi ko ang sarili ko dahil kung siguro ay hindi ko inuna ang mga schoolwork ko, ligtas pa sana siya. Pinilit nila ako na pakalmahin ngunit sigaw ako ng sigaw. Sana panaginip lang yun dahil kung oo, gigising na agad ako. Lumapit sa akin ang dad ni Leia at sinubukan akong sumbatan. Pabaya raw akong boyfriend kaya namatay ang anak nila. Wala raw akong kwentang tao. Sana raw ay ako na lang daw ang namatay. Hindi na daw ang anak nila. Hindi na ako makapagsalita pa ng mga oras na yon. Kusa na lamang na tumutulo ang luha ko na halos hindi ko na mapigilan pa. Inalalayan ako ng kuya ko pauwi ng bahay. Hindi na kasi ako halos makalakad. Hinang-hina ang katawan ko. Ang daming sinasabi si kuya pero hindi ko na yun naririnig pa. Sana ako na lang ang namatay. Binigyan ako ng mama ko ng tubig ngunit hindi ko yun ininom. Hinatid ako ng kuya ko sa kwarto at doon ay nagmungpok ako. Isinara ko yun at hindi ko pinagbubuksan ng kahit sino mang kumakatok dito. Sising-sisi ako sa mga oras na yon. Katok ng katok ang mga kapatid ko sa pinto. Ngunit parang musika lang yon sa tenga ko. Hindi ko alam kung ilang linggo na akong nasa kwarto dahil
Hindi naman na ako nakakakita ng kahit anong ilaw. Nabigla ako nang nakita ko ang babaeng pinakamamahal ko. Ngumiti ito sa akin at sinasabing hihintayin niya daw ako sa kabilang buhay. Muli ay humagulgol ako. Bigla rin siyang nawala at lumitaw ang mga halimaw. Nakakatakot ang mga mukha nila. Sinabi nila sa akin na sundan ko raw sa kabilang buhay ang aking pinakamamahal na Leia. Tumawa sila ng napakalakas at nakita kong sarili ko na tumatawad na rin. Kinakausap ko ang sarili ko at kinukumbinsi na sundan na sa kabilang buhay si Leia at doon ay magpapakasal na kami. Nagpakita ulit sa akin si Leia at nabigla ako nang bumukas ang pinto. Agad akong nilapitan ng mga kapatid ko at niyakap ako. Lalabas na raw kami ng kwarto. Pero ang sabi ko, hindi pwede. Hindi pwede dahil naroon sa kwarto si Leia. Hindi ko siya pwedeng iwan. Pinagtulungan nila akong palabasin ng kwarto kaya pumiglas ako. Nasaktan ko ang kuya ko dahil ang tigas ng ulo niya. Dinala nila ako sa sala. Hindi ko na sila kilala pa. Parang may galit sila sa akin. Iginapos nila ako upang hindi na ako makagalaw pa. Sinabi ko na bitawan nila ako dahil mag-uusap pa kami ni Leia. Hindi sila nakinig sa akin. Iyak ng iyak ang mama ko. Nakiusap ako sa kanya. Napakawalan ako dahil nasasaktan ako. Ngunit patuloy lang siyang umiiyak na para bang hindi ako naririnig. Narinig ko ang sabi ng kuya ko. Halos 1 taon na raw akong ganoon. Dapat na raw akong ipagamot na. Wala naman akong sakit kaya bakit nila ako ipapagamot? Pinilit nila akong sumama sa banyo. Sinubukan kong manlaban ngunit hindi ko sila kinaya. Pinaliguan nila ako. Sinabi ko na hindi na ako bata at kaya ko ang sarili ko. Wala na akong kakampi sa bahay na yon. Kailangan kong makasama si Leia. Kaya gumawa ako ng paraan. Nang tinanggal na nila ang tali sa kamay ko, dahil kakain na kami, bigla akong tumakbo papunta sa kusina. At hinanap ko doon ang kutsilyo. Hinabol ako ng mga kapatid ko. Sinabi ko na huwag nila akong pakialaman dahil yun lang ang tanging paraan upang makasama ko si Leia. Iyak ng iyak ang pamilya ko. Ayokong maniwala sa mga sinasabi nila. Sinabi ko na kapag lumapit sila sa akin, papatayin ko sila. Unti-unti akong lumakad palabas ng bahay at nang nakalabas na ako, agad akong tumakbo. Susunduin ko pa si Leia dahil sabi niya ay pumunta raw ako ng school at hinihintay niya ako roon. Sinusundan ako ng pamilya ko. Nang nilingon ko sila, nagbago ang mga mukha nila. Mga halimaw sila. Tama rin na hindi ko sila pinakinggan. Takbo ako ng takbo. Hindi pwedeng maging hadlang sila sa pagsasama namin ni Leia. Walang pwedeng humadlang sa amin. Pero bigla akong napatigil nang sumakit ang ulo ko. Nasa kalsada pala ako at nabangga ng isang kotse. Dali-dali akong pinuntahan ng mga tao at dinala sa ospital. Sinabi ko na may pupuntahan pa ako, ngunit dinala nila ako. Nang nagising ako, nakita ko ang pamilya ko. Sabi ng doktor ay kailangan daw na ipacheck ako sa isang psychiatrist dahil posibleng may sakit ako na schizophrenia. Magandang araw po sa inyong lahat. Karamihan sa inyo ay nagtataka kung bakit ganito ang aking pamagat sa istorya natin ngayon. Sapagkat isa akong jeepney driver na kung saan dito ko naranasan ang kakilakilabot na pangyayari sa talambuhay ko. Ako si Tonton at ito ang aking ibabahagi na kwento.
Matagal na akong jeepney driver. Simula noong nag-21 na ako. Hindi ko kinakahiya na ganito lang ang aking kinabubuhay sa araw-araw. Ako na din ang sumusuporta sa mga pangailangan ng magulang ko dahil matanda na din sila. Pag bumabiyahe kasi ako, inaabot na ako ng madaling araw. Ang pinakamatagal hanggang alas 4 ng umaga. Isang beses lang ito nangyari pero nababalutan na ako ng takot noon. Bale, ganito lahat ang pangyayari. Biyahe ko noon, medyo matumal kasi wala namang pasok ang mga estudyante. At ang tanging pasahero ko lang sa mga oras na yon ay puro nagtatrabaho. Kaya naman, nag-extend pa ako ng mahabang oras para makabawi. Nang maubos ang pasahero ko, pumarada muna ako sa sulok ng daan. At tabi noon ay puro puno at medyo madilim. At ang tanging ilaw ko lang ay yung headlight ng jeep ko. Maya-maya, habang nakatambay ako sa loob ng jeep, may naaninag akong lalaki at babae sa side mirror. Mukhang papunta sa likod ng jeep kaya bumaba muna ako. Kuya ate, saan pupunta ninyo? Ano nangyari? Seryosong tanong ko sa dalawa. Kita ko kasing medyo hinihingal yung kasama niyang babae. Kaya naman, di na ako nagkatubiling sakay na lang sila. Sa isip ko kasi noon, baka may sakit yung babae kaya naghahanap na rin sila ng siguro ng masasakyan na jeep. Dali-dali naman ako nag-drive ng katamtaman lang. Baka kasi mas lalo pang lumala ang pakiramdam ng babae. Ilang ulit na rin ako nakikipag-usap sa kanila. Sabalit, ni isang sagot ay wala akong natanggap mula sa kanila o kahit na doon sa lalaki mismo. Habang nasa kalagitnaan kami ng biyahe, biglang umubo yung babae ng tugo. Medyo nataranta na ako noon kaya binilisan ko ang pag-drive ko. Ang weird lang ng lalaki dahil kahit nakikita na niyang sumusuka yung kasama niya, tinitingnan lang niya. Tinigil ko muna saglit yung jeep dahil hindi na maganda ang kutob ko sa dalawa. Lumingon ako sa kanila sa jeep. Kuya, tawag ko sa lalaki. Para na talaga akong tanga kakasalita sa kanila dahil hindi man lang nila ako pinapansin kaya medyo painis na ako nung nagtanong ulit. Kuya, nagtitrip lang ata kayo eh. Pwede na ba kayong bumaba? Tumawa lang ng tumawa yung lalaki. Samantalang yung kasama naman niyang babae, tahimik lang na nakayuko. Nagpang-abot kami ng tingin ng lalaki. Halos 5 minuto rin yun. Ibang-iba na talaga ang kutob ko sa mga oras na yon. Nakataas na ang kilay ko sa dalawa at nagiinit na din ang ulo ko. Ikaw ba naman na kinakabahan kanina dahil concern ako doon sa babae pero napagtripan lang pala. Nawalan na ako ng ganang tumulong sa kanila ngayon. Hoy, ano ba? Buba na nga lang kayo. Sinasayang niyo oras ko. Hanya ako sa kanila na pagalit. Imbis na kuya dapat itawag ko ngayon eh. Nasagawan ko na lang siya. Binitawan niya yung kasama niyang babae. Saka siya lumabas. Lumakad siya papunta sa harap ng jeep ko. Tumayo siya ng diretso sa harapan ko. Kinilabutan na ako sa mga sumunod na pangyayari. Umiti kasi siya ng dahan-dahan. Inangat niya rin ang 2 braso at saka lumabas ang matutulis na kuko. Nangitim na rin ang paligid ng mga mata niya. Kinabahan na ako noon. Mas lalong tumintig ang mga balahibo ko nung may naramdaman akong may tao sa likod ko. Nang ilapit-lapit, gusto ko nang sumigaw kaya naman ang una kong ginawa, lumingon ako sa likod ko. Laking gulat ko nung nasa likod ko na yung babae na kasama niya. Puro dugo ang mukha nito at ang lapit niya sa mukha ko. Nakita kong nakanganga na rin siya. Sakto namang nahawakan ko yung bakal sa jeep at kinuha ko to. Sabay palo sa ulo ng babae. Natumba naman ako sa kaba palabas ng jeep na naging dahilan kung bakit nabalian ako ng buto sa likod sa pagkakahulog. Hindi pa ako nakakatayo noon. Hinila ng lalaki yung pako papunta sa harap ng jeep. Nakabukas pa nga ang ilaw ng jeep ko kaya medyo nasisilawan ako. Wala ring mga sasakyan ang dumadaan kaya naman napakatahimik ng lugar at ang dilim.
Inangat ako ng lalaki. Hawak-hawak niya yung kwelyo ng damit ko sabay angat. Medyo nasasakal ako dahil nakabutonis pa yon. Mabuti na lang ay nasa akin pa din yung bakal. Hindi ko kasi napansin na di ko pala nabibitawan yon. Sabay hinampas ko rin siya sa ulo. Bumagsak naman muli ako. Napahawak naman yung lalaki sa mukha niya dahil sa lakas ng puwersa ng pagkakampas ko. Yung kasama naman niyang babae, lumabas na rin sa jeep. Pero pagkapang ito, nilapitan niya yung lalaki at sabay silang nagpalit anyo. May usok sa katawan nila na lumalabas. Umalulong ang mga aso sa paligid ng mga oras na yon. Sabi kasi nila, senyalis daw ito ng may aswang daw sa paligid. Ano ba kayo? Sigaw ko sa kanila. Habang ang usok na nakapalibot sa kanila, unti-unti nang nawawala. Sabay silang tumawa sa akin at may sinabi ang babae. Oras na para kumain. Bumilis ang tibok ng puso ko kaya naman, nung aambad na sila parehas tumakbo na ako ng mabilis at sumigaw ng saklolo. Kahit nahingal na ako sa kakatakbo ay hindi pa rin ako tumigil. Ayoko kasi lapain ako ng pira-pirasuhin ng dalawang aswang na yon. Mabuti na lang may hinarang akong truck ng tubig. Akala ko sa mga oras na yon ay mamamatay na ako. Bumaba naman si Manong sa truck at dali-dali akong pinuntahan at kinausap. Oh, ano nangyari? Pati ka nahingal ka? Tanong niya sa akin. Mabilis ko siyang hinila papunta sa loob ng truck niya. Manong, bilisan mo. Dahil may aswang na humahabol sa akin. Kabado ko pa nung sagot ko sa kanya. Nagulat naman ako sa sinabi ni Manong sa akin. Na hindi pa rin daw pala napupuksa ang dalawang aswang na yon. Dahil mag-asawa daw ito. At huwag daw papalin lang sa mga acting nila na kesyo may sakit sila o humihingi ng tulong. Dahil ang pakay lang nila sa mga katulad naming driver ay lantakan ng laman loob at iwanan sa daan na walang buhay. Nakwento rin sa akin ni Manong na isa sa mga kapatid niyang tricycle driver ang nagbiktima ng aswang na ito. 5 taon na daw ang nakakalipas. Galing sa ibang bayan ng kapatid ni Manong sa Balit. Minadaling araw na daw itong nakauwi. Binaybay din daw ng kapatid niya ang kalsadang ito. Dahil ito lang ang may pinakamalapit na daan papunta sa kanilang bahay. Pero biniktima din ito ng mag-asawang aswang. Nakita na lang daw nila Manong ang katawan ng kapatid niya malapit sa talahiban kung saan nakapark ang tricycle ng kapatid niya. Nakita na lang nila itong wakwak ang tiyan, wala ng bituka, atay, puso at iba pang organ sa katawan. Pinagbigay alam nila ito sa mga kapulisan. Subalit, walang sapat na ebidensya kung sino man ang gumawa nun. Ang sabi naman sa loob ng korte, baka daw malaking hayop ang gumawa nun o kaya sindikato. Nang natapos ng kwento ni Manong, nasagasaan namin yung mag-asawang aswang kanina. Humihingi ng tulong dahil nabudol sila. Pero sa puntong yon, hindi kami bumaba dahil budol yun ng mag-asawang aswang na yon. Kaya naman, tinadyakan ni Manong ang gas ng sasakyan. Sabay harurot. Wala siyang pakialam kahit na nasagasaan niya ulit ang mag-asawang aswang. Naramdaman namin sa loob kung paano lumagotok ang buto ng dalawa. Bumilis ang takbo ni Manong. Nakita ko sa mga mata niya ang pumapatak na luha. Dahil daw, sa wakas, kahit papano, nakaganti na rin daw siya sa ganung paraan. Sambit sa akin ni Manong noon. Pinakalma ko siya dahil may posibilidad na bumangga kami. Mabuti na lamang sa himas ko sa likod niya, kumalma na rin siya. Kinabukasan na ako bumalik sa pinaradahan kong jeep. May mga tao na naglalakad at mga sasakyan. May truck na din na humihila sa jeep ko na may impound pa ata. Hindi na rin ako nagpaliwanag sa kumuha ng jeep ko. Bagus, binayaran ko na lang para makuha ko. Nang makuha ko na ang jeep ko, bumiyahe na ulit ako.
Binalikan ko kung saan namin sinagasaan ni Manong ang dalawang aswang. Wala man lang bahid ng dugo o kahit ano. Sa isip-isip ko noon, baka hindi pa rin tuluyang namatay ang dalawa at patuloy pa rin nang bibiktima ng mga inosenteng tao. Simula noon, alas 10 na ako ng gabi umuuwi at hindi ko na inuulit ang ginawa ko noon. Naging aral din sa akin ito, Kuya Badong. Sana sa mga manonood at makikinig sa channel mo, maging silbing aral din ito dahil hindi lahat ng taong humihingi ng tulong ay mga mabubuti. Ang iba doon ay ikapapahamak mo pa. At muli, ako po si Tonton at ito ang aking kwento. Taong 1975 sa lugar ng Agusan del Sur, nakatira noon sila Papa at ng mga panahong ito ay 17 pa lamang aking ama na tawagin na lamang nating Rolly. Simple at payak lamang kanilang pamumuhay. Tanging kopra at pagsasaka lamang ang kinabubuhay nila, Kuya Badong. At ito ang binahaging kwento ng aking ama. Kamusta po, Kuya Badong? Ako po pala si Tina. At sa aking naalala na kwento ng tatay ko noon, Kuya Badong, ay mga bata pa sila noon. Gayunpaman, gaya ng ibang mga kabataan ay hindi rin maiwasang na naisin din niya minsan ang gumala kasama ang mga kaibigan, pero tuwing linggo lamang siya pinapayagan noon ng kanyang ama. Kapag kasi araw ng Lunes hanggang Biyernes ay araw ng pasukan, at hindi sila pinapagala sa mga araw na yun kahit na may pagkakataon pa. Sa kadahilan ng kung walang pasok ay kailangan nilang pumunta ng bukid para matulungan si Lolo. Habang maaga pa raw kasi dapat na masanay na sila sa trabaho at hindi sayangin ang oras nila sa paglalaro at paggala sa kung saan-saan. Nang mga panahong yun ay hindi pa ganun karami sa lugar nila Papa ang may mga kuryente. Iilan pa lamang ang mayroon at kadalasan ay yung yaong mga may kaya lamang sa buhay ang mayroon. At tanging mga malalaking lampara lamang ang mga gamit nila Papa noon, yung kagaya ng ginagamit ng mga mangingisda. At kapag naubusan ng gas ay sa bayan pa kailangan nilang magtungo para makabili dahil walang tindahan noon na malapit sa kanila, hindi gaya ngayon. Isang hapon, naglalakad si Papa papunta sa sakayan dahil tutungo ito papunta sa kabisera. Subalit, bago makapunta roon ay dadaan pa si Papa sa gitna ng bukirin kung saan may nakatanim na mga nyog bago tumawid sa maliit na sapa. Medyo malayo ang kailangan niyang lakaring papunta roon. Aabutin ng 1 oras na paglalakad. Wala kasing dumadaan ng mga sasakyan sa kanila dahil masyadong liblib at malayo ang tinitiran nila. Nakasanayan na rin naman yun nila Papa dahil yun din ang daan na binabagtas nila araw-araw papuntang eskwelahan. Nang araw na yun ay Sabado, mga alas 4 na rin ng hapon. Susunduin kasi ni Papa ang kanyang ina sa bayan dahil marami itong pinamili. Naubusan na rin kasi sila ng ilang kailangan sa bahay, gaya ng gas, para sa lampara na gagamitin mamayang gabi. Hindi kasi siya nasamahan gawa ng maraming trabaho sa bukid. At may mga takdang aralin din si Papa na ginawa ng mga umaga na yun kaya tama lang ang oras na pupunta siya sa bayan para sunduin noon si Lola. Walang ibang tao noon sa daan, maliban sa kanya. Kapag mga ganong oras na magdidilim ay pinapadala na siya ng lolo ng itak. Marami kasing mga nilalang na di mapaliwanag noon na gumagala sa kanilang lugar at iniisip na baka ito ay isang aswang. Kaya maigi na raw ang may proteksyon. Pinagdala rin siya ni Lolo ng bawang at nilagay ito sa kanyang bulsa bilang paniniguro ni Lolo.
Habang nasa kalagitnaan ng kanyang paglalakad si Papa, ay nakarinig siya ng mga mabibigat na yabag sa may talahiban. Ang tunog ay parang may tumatakbo na malaking hayop sa paligid. Naging marahan ang kanyang paglalakad habang pinakikiramdaman niya ito. Nakahawak na rin noon ng isa niyang kamay sa kanyang dalang itak na nakasukbit sa kanyang bewang. Hindi niya alam kung saan pero parang ang yabag ng mga paa ng kanyang naririnig ay parang papunta sa kanyang direksyon. Ilang sandali pa nga ay biglang may bumuwad sa kanyang daanan. Isang malaking aso na may tangan sa kanyang bibig. Isang putol na parte ng tao. Nang hilakbot si Papa noon sa kanyang nakita. Tinitigan siya ng nilalang ng ilang sandali. Kitang-kita niya ang kabuuan nito. Pulang-pula ang mga mata nito na animoy dugo. Natitiyak niya sa sarili na hindi ordinaryong asong nakita niya dahil iba kung paano ito tumingin sa kanya. Mabilis na lumayo ang nilalang na yon. Agad na binilisan ni Papa ang kanyang paglalakad dahil biglang nakaramdam siya ng takot sa kanyang nakita. Nang makarating ng sakayan ay nakita si Papa ng kanyang tiyuhin na si Lolo Filemon na isang driver ng guyod. Ito ang sasakyan na mas malaki pa sa tricycle ang kaha. "O Rolly, ano tumumutla ka?" tanong nito sa kanya. May nakita lang po ako malaking hayop sa dinaanan ko po kanina, tiyo." "Naku, bakit naman kasi pinapalis ka pa ng bahay nyo ng mag-isa?" Tugtong ng tiyo ni Papa. Tsaka na sila umalis dahil puno na rin naman ang guyod. Hindi makalimutan ni Papa ang nangyari. Hindi rin niya alam kung kaninong parte ng katawan ng taong nakita niyang tangan ng nilalang na nakita niya. Wala rin namang nabalita ang tao na namatay o kung ano man sa lugar na malapit sa kanila. Pero may tumutulo pang dugo mula sa putol na parte na yon, kaya alam ni Papa na kakapas lang pa lamang sa kung anong nilalang ang nabiktima nito. Isang araw ay pinuntahan si Papa ng kanyang kaibigan na tawagin na lamang nating Ray. Niyaya siya nitong manguha ng gagamba. Nauuso rin kasi roon dati sa kanilang sugal sa pamamagitan ng pagpapahawi ng mga gagamba, kaya may ilan na bumibili na lang ng pinaglalaban kaysa manguha. Nainganyo naman si Papa noon sa paanyaya ng kaibigan. Alam niyang hindi siya papayagan ng lolo na sumuot sa kung saang masukal na parte ng baryo, kaya matapos magsimba ay idinilan niya na sa kaibigan na si Ray muna siya papasyal. At bago sumapit ang hapon ay uuwi na rin siya. Dagdag pa nito ay kanila rin na din siya magtatanghalian, sabi nito kay lolo noon. At pagkatapos ay sinimula na nilang maghanap. Liblib at masukal ang baryo, kaya kadalasan ay sa mga taniman na nakukuha ang mga matatapang na uri ng kagamba. 2:00 na noon ng hapon at wala pa rin silang nakukuha. At sa kanilang pag-iikot, hindi na nila namamalayan na malayo na pala ang kanilang narating. Napakalawak kasi ng taniman ng mangga at nyug na kanilang sinuyod. Hindi na nila malaman ang pinakamadaling daan pabalik. At sa mga oras na yun ay wala pa rin silang nahahanap na gagamba. May napansin si Papa na isang hindi pamilyar na halaman at may nakita siya roon na isang munting sapot ng gagamba. Nilapitan niya ito ng dahan-dahan. Nang biglang napangiti siya sa kanyang nakita. Isang kulay pula na gagamba. Matapang ganong uri at alam niyang malaki ang benta noon kapag nagkataon. Kagad na niya itong nilagay sa dala niyang posporo bago ipagyabang sa kaibigan. "Ray, tingnan mo itong nakita ko." Nakangiting tawag nito sa kanyang kaibigan. Napaawang naman nabibig ito dahil napakaganda ng kulay ng gagabang nahuli ni Papa. "Aba, maghahanap din ako ng ganyan," wika nito sabay suyod sa kung saan nakita ni Papa ang nahuli niya. Nakakita siya ng isa at agad din naman niya itong nilagay sa kanyang daladalang posporo. Napakalawak ng kanyang ngiti nang walang ano-ano ay may napansin siya sa halaman na kung saan niya nakuha ang gagambang nakita niya. Isang buto ng kamay ng tao. Rory, tinan mo to, dali!
Tawag ni Ray kay Papa. Nang makita nila yun ay naalala ni Papa ang nakita niya nung isang araw. Malaking aso na may tangan na parte ng katawan ng tao. Hinila na ni Papa ang kaibigan niya. Subalit, papalis pa lamang sila sa lugar ng may umarag sa kanila na isang malaking kulay itim na aso. 4:00 na yun ng hapon. Nakatingin lamang ito sa kanila. Pamilyar kay Papa ang aso na yun dahil nakita niya na ito noon. Kaagad na lumihis sila ng daan. Kinakabahan na si Papa ng mga oras na yun lalo na't naririnig nila ang kaluskos sa paligid. Alam niyang sinusundan sila ng nilalang na yun dahil umaangil ito sa mga mayayabong na mga damo. Rolly, ano ba yun? Nag-aalalang tanong ng kanyang kaibigan. Yun ang nakita ko nung isang araw na may kagat-kagat na parte ng katawan ng tao. Wika ni Papa. Baka asong gubat yun! Umuwi na tayo! Wika ng kaibigan ni Papa habang kinakabahan ito. Ngunit sa hindi malamang dahilan ay parang nagpabalik-balik na sila sa daan nila. Parang naliligaw na sila. Ilang sandali pa ay may pag-alulog ng aso na silang naririnig. Madilim na rin ang paligid na mas lalong nagpakaba sa kanilang dalawa. Lalo na't hindi na nila alam kung nasan na nga ba silang dalawa. Hindi man nila alam ang tamang daan ay nagpatuloy pa rin sila sa paglalakad. Hanggang sa hindi kalayuan ay may natanaw silang imahe ng tao na nakatalikod sa kanila. Nasisinaga ng liwanag ng buwan ang kabuuan nito. Nanlaki ang mata nilang dalawa nang makita nilang tila nagbabago ang anyo nito. Umitim ang kulay nito dahil sa mga balahibong tumutubo sa kanyang katawan. Alam niyang isang uri ng aswang yon. Kagad na nagkupli sila Papa habang tanaw pa rin ang nilalang na yon. At halos maihi na sa takot si Papa sa nakakatakot na anyo nito na parang taong aso. At ilang sandali pa ay may lumapit din dito na isang malaking aso. Parang tinambol ang puso nilang magkaibigan nang makita nilang nakatingin ito sa direksyon nilang dalawa. Ray! Takbo! Wika ni Papa. Habang natakbo sila, nakapa ni Papa ang bawang na lagi niyang dala sa bulsa. Kagad nang kinuha niya ito at binigyan din ng kaibigan niya. Bilang proteksyon, dali-dali silang umalis sa lugar na yon. Naririnig nilang dalawang mabibigat na yabag ng mga paa na tila tumatakbo at nakasunod sa kanila. Halos maiyak na rin sa takot si Ray na kaibigan ni Papa ng mga sandaling yon. Sa di kalayuan ay may natanaw silang tao na may bitbit na ilaw. Ang lolo. Kaagad na lumapit si Papa at niyakap ito sa sobrang takot. At may mga kasama ito na tumutulong sa paghahanap sa kanila. Pagkatapos nun ay sa bahay na kinuwento ni Papa ang nangyari. Pero naging palaisipan pa rin sa kanya ang mga nilalang na nakita niya. At kung sino ba talaga sila. Nang makwento sa akin ni Papa ang kanyang karanasan na yun ay hindi na din ako nagpapanggabi sa daan. Hindi ko alam Kuya Badong kung panakot lang ni Papa yun sa akin pero naging aral yun na sumunod at makinig sa mga magulang. Muli, ako po si Tina at ito ang aking kwento Kuya Badong.